ka titigil sa kagaganyan. Basta para sa'kin, kung susubukan mo ang Diyos, di ka niya bibiguin, di ka niya iislapin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa iyong paglapit, sa pagpupumilit, sa pagsabi mo, basta para sa'kin. Kung susubukan mo ang Diyos, di ka niya bibiguin, di ka niya iislapin. Bukas ang kanyang palad na naghihintay lamang sa iyong paglapit, sa pagpupumilit, sa pagsabi mo, bahala ka na. Bahala ka na. Tinitiwala po namin sa inyo, sa iyong mga kamay, ang lahat ng bagay nilalagak namin sa inyong harapan. Buong puso po kami nagtitiwala sa kalooban mo, aming Panginoon. Bahala ka na. Bahala ka lang sa amin, aming Diyos. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling. Gustong-gusto niya na tayo po ay sama-samang magpupuri ng ganito. May pakita natin sa kanyang ating pasasalamat, mapakita natin sa kanyang ating pagpupuri, mapakita natin sa kanya na siya lang ang ating inaasahan. Amen. Praise God. Once na tayo po'y nagdala ng souls at nadala natin sa paanan ng Lord, alug na alug ang demonyo niyo para siyang nililindol. Kanya ayaw niya. Ayaw niya, mga kapatid, ng soul winning po dahil naalog ang kuta niya pag tayo po ay nagso-soul win. Ang Diyos po ang nagbibigay ng pagpapagaling o milagro sa mga tao. And this gift of working of miracles ay gumagamit lang po ng channel. Not necessarily the pastor, mga kapatid. Hindi po pastor lang binibigay itong gift na to. Kahit ordinary member of the body of Christ, maaari pong magkaroon ng ganitong gift na to. Basta siya po ay 101% ang paniniwala niya sa power of Jesus Christ. Kung hindi po dahil sa nangyari kay Jesus Christ, na itinuturing na hindi maganda sa mata ng mga tao, ay hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sa madalit sabi, hindi po ibig sabihin na hindi maganda ang kasalukuyan mo, ay hindi na rin maganda ang dulo mo.
Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international and extension churches natin. Ganon din po sa inyo lahat na nakatune in ngayon na makikisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Batiin mo yung katabi mo. Sabihin mong magandang hapon sa'yo. Kaya ganda pong tignan na sama-sama po ang magkakapatid na magpupuri at makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. At alam ko po na kung masaya ang Lord, tayo man ay masaya. Alam po ninyo, malalaman natin kung masaya si Lord sa atin. Pag malungkot ka, malungkot dun si Lord. Pag masaya ka, masaya din si Lord. Kaya kailangan maging masaya tayo para masaya si Lord. Amen? Praise God. Alright, bago po tayo manalangin, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms 103 verse 1, 4, and 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Amen. Praise God. Alam po ninyo, marami po sa mga taong hindi po marunong magbigay papuri sa ating Diyos, samantalang araw-araw po kumakain. At yung minsan po masasarap pa ang pagkain. Ang tanong, masama bang masarap ang pagkain? Hindi, kasi dito sa binasa natin, who satisfies your mouth with good things. So gusto ng Lord na may kinakain tayo, yung kinakain natin masarap, yung kinakain natin nagpapalusog sa atin, para ano daw, para maging malakas tayong katulad ng eagle. Kaya sabi nga, ba't hindi ka magpapasalamat sa Diyos? Lahat ng yan binigay ng Lord. Plus, ni-redeem tayo ng Panginoon sa distraction. Dapat nandun na tayo sa kamay ni Satanas na ang layunin ay distract ang buhay natin. Pero nandito tayo ngayon. Pangatlo, lagi natin nararamdaman ang loving kindness at habag ng ating Panginoon. Kaya bakit sa pagpupuri natin, hindi yung lahat-lahat sa atin ay magpuri. Lahat ng mga katauhan natin magpuri. Kaya nga sa my inmost being, dapat magpuri sa ating Diyos. Amen? Praise God. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Purihin ka, Panginoon, nakalain ka, O Diyos. Maraming salamat po sa iyo sa araw na to na kami po ay nagtipo muli upang maging isa sa harapan mo. Kami po, O Diyos, ay magpupuri sa inyong sama-sama. Ngunit hinihiling namin ang basbas mo. Basbasan mo po kaming lahat. Patawarin mo po kami sa kung anuman mga nagawa namin hindi maganda, na hindi nakalulugod sa inyong harapan. At hinihiling namin, Lord, na kayo po ang siyang manguna ng gawain ito. At sama-sama namin tinataas, O Diyos, ang aming beloved Bishop, na lagi mong ginagamit upang kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Kayo po ang siyang gumamit sa kanyang mightily at ibigay, Panginoon, ng tamang spiritual food para po sa amin lahat. At nagtitiwala po kami na ngayong hapon na to, kami po ay inyo pong pagpapalain. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord, every knee will bow, all creation will cry out His greatness, and your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us.
is real. I put all my trust in you. Healing in Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise the Lord with all my heart and soul. For by grace I'm saved. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. Thank you, Jesus. Healing in Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For by Your grace I'm saved. Healing in Jesus' name, salvation in His name. No weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For by Your grace I'm saved. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our hands to praise. King of kings and Lord of lords. I am victorious. I am victorious. I am victorious. I am victorious. Nothing to say. Your grace covered my way. There is no one like you. In everything you do, you're perfect in every way. Words could never contain the greatness of your name. Mercy unfailing, hope never failing. Your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Jesus, God of my days. We worship you, Jesus. We worship you, Lord of my days. Oh, Jesus. Your blood washed out my sins and gave me a life to begin. Suffering, Lord, just to cover my fault. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Let's lift our hands, church. I
Okay, purihin ng Diyos mga kapatid at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Lord at pagpalain po tayo. Luke 21:34 to 36. Watch out. Don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness and by the worries of this life. Don't let that day catch you unaware like a trap. For that day will come upon everyone living on the earth, and keep alert at all times. And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. And our subject today is entitled, Trap. Yuko natin, ulo natin, nagilang Ama, salamat ulit, O Diyos, i-bless mo, Panginoon, aming talatang binasa, Ama, at pagpalain mo kami sa araw nito, Diyos, at pangunahan mo kami ng Espiritu Santo mo, Lord. Padaluin mo, Lord, special anointing mo, Lord, mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo nandirito sa araw na ito, hindi sa lahat na nanonood sa television, O Lord. Bless mo, Panginoon, ang message mo, Diyos, magbukas na aming puso at isipan, mag-enlighten sa aming lahat, Lord. Salamat po, Lord, in Jesus' name, Amen and Amen. You may all be seated, please. Book of Matthew 24:8 says, all these are the beginning of sorrows. Now, that means the universe is to suffer much in the coming days. Sometime in the future, the world will experience disasters and calamities like never before. Mangyayari po yung bagay na mabigat na hindi pa nangyayari noon. There will be an increase in wars and conflicts of nations. In persecution of believers, marami na po ang indirect persecutions na nagaganap sa ngayon. In attacks against Israel, mag-i-escalate po yan dera sa Israel. In the distress of nations and in the disturbances of the seas and oceans. Now, that's why in the book of Luke 21:34 says, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unaware. Okay, enumerate natin. First, Jesus said, take heed to yourself, which means to give attention to yourself, to guard yourself, to be watchful to yourself, or beware about yourself, to focus on yourself and not to other people. Huwag tayong pumoko sa iba, dito mismo sa sarili natin tayo pumokos. You have to guard yourself. Bantayan natin sarili natin. Ibig sabihin kung saan ka na-indulge, kung saan ka na-involve, and most importantly, saan ka nakafocus. Yung salitang focus ang pinaka-importante sa lahat po. Katulad ngayon, nakikinig kayo, saan ang focus mo? Ang focus mo dapat dun sa sinasabi ng Lord. Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya bantayan nyo bawat salita na sinasabi ng Lord mula sa bibig ng kanyang lingkod na ginagamit sa habong ito. Yun ang babantayan natin. Lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting. Ano sabihin ng surfeiting? Now, meaning you're light-hearted. Light-hearted. Mababaw sa puso natin or not serious in your spiritual life. Hindi tayo seryoso o very shallow o sa surface lang ang ating faith. Mababaw ang ating faith. Why? Because maybe of social gatherings, because of worldly influence and too much pleasures in life. Katulad ng travel abroad, hindi po masama, pero pag sobra, masama. The second reason is drunkenness. This is drinking literal wine. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng Lord ay yun talagang literal wine that may result to harming the body or your body or even committing sin because of drunkenness. Or you can become drunk in worldly matters that make your mind dull of Christian responsibility.
Nagiging dull ang mind natin pagdating sa ating responsibilidad bilang Christian dahil tayo po may hangover ng pagkalasing po sa pagdating sa worldly life. Now, ang pinamabigat yung pangatlo, the cares of this life. First meaning ng cares po is you focus your mind on gaining more and more money for yourself. Meron na, gusto mo pa. And second meaning, ito po yung mabigat, you focus your mind on your difficulties in life. Yung mga mabibigat na nangyayari sa atin, dun tayo nakafocus, which is very dangerous. Napakadelikado. Why? The Lord Jesus Christ said, sumunod sa verse na yon, and so that day will come to you unexpectedly. Darating yung araw na yon na hindi ninyo inaasahan. Meaning you will become ignorant about that day and you will be caught flat-footed. Magugulat ka na lang dumating na ang araw na yon. What day? Yan ang tanong. Ano yung day na sinasabi ng Lord? Now, this day has two meanings. First is the day of tribulation, the 7 years tribulation, and second is about the rapture day. Now, once you are unaware about the rapture day, you will be left behind. Why? Because you are out of focus. Napaka-imposibleng masama ka sa rapture pag out of focus ka pagdating sa spiritual life. And it shouldn't be so. Hindi dapat sa atin. Why? Philippians 3:20. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait. Eagerly wait. Ito po yung nag-iintay sa Lord. Eagerly waiting for the coming of the Lord. For the Savior, the Lord Jesus Christ. Yan ngayon ang tanungin natin sa sarili natin. Are we eagerly waiting for the coming of the Lord? O wala sa atin ang focus natin sa iba? Which means you are focused about the rapture day. Pag sinabing eagerly waiting, yun ang dapat nasa atin, nasa mind mo, yung pagbabalik ng Lord na any moment you believe that Christ will come. And in James 5:7-8, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. Be patient. Kanina, eagerly waiting. Now, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently, for it until it receives the early and latter rain. Verse 8, and also be patient, establish your hearts, be patient. Second, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. So, nandyan ang patience, nandyan ang eagerly waiting, nandyan ang dapat establish ang hearts po natin. Focus ang hearts po natin. Focus ang mind po natin about the coming of the Lord. Now, though many churches do not believe that there will be Christians who will be left behind. Yung iba hindi naniniwala may iwanan. Ako 100% naniniwala meron. The fact remains that many will be left behind. Many will be left behind pag hindi nagrepent ang marami sa mga Kristiyano. Luke 17:26-27. As it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. And they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Now, millions of people perished during that time. Millions. Why? Because they are all out of focus. They were out of focus. Wala sila sa focus. Nandun sila sa kainan, nandun sila sa business, nandun sa lahat ganun ang ginagawa. It's not because of drunkenness, because of problems in lives. Hindi po. Baliktad dito. Because of prosperity. Prosperous sila during that time. During the time of Noah, pinagpapala sila. Kaya silang lahat, wala silang focus sa Lord, walang focus doon sa ating Panginoon, walang focus sa mga magugunaw mundo, end of the world, wala sila doon. Wala ron ang focus. Despite of the fact that Noah preached 100 years,
Imagine 100 years, narinig nila, magugunaw ang mundo, magugunaw ang mundo, magugunaw ang mundo. But they didn't believe. Why? They were all out of focus when it comes to spiritual life. Why? Dahil po sila ay bine-bless ng ating Lord, pinagbabala po. Now in Luke 17:30, even so, likewise, will it be in the day when the Son of Man is revealed. Ganon din sa pagbabalik ni Jesus Christ sa ngayon, sa panahon natin ngayon. People are out of focus because of difficulties in life. Baliktad po. During the time of Noah, out of focus because of prosperity. But nowadays, marami out of focus sa Christians because of problems. Problems basically in finances. Kanya wala ang focus po doon sa coming ng ating Lord. Then in Luke 17:34-36, I tell you, alam nyo marami naniniwala hindi raw rapture ito. Kundi rapture to, ano to? In that night, there will be 2 men in one bed. The one will be taken and the other will be left. Yung isa daw kukunin. Kundi rapture to, sino kukuha? Yan ang tanong. Hindi naman sinabi mamamatay. Taken lang sinabi. So, ibig sabihin doon, hindi sinabi, the one will die, the other one will live. Hindi po. Will be taken, the other one will be left. Maiiwan yung isa ay kukunin. Next, sa babae. 2 women will be grinding together. Ito, dalawa na naman sila. Para yung babae naman ito. Nagtatrabaho to. The one will be taken, and the other left. Ayun uli. Yung isa ay kinuha, yung isa ay naiwanan. Next. 2 men will be in the field. 2 lalaki na naman. Sila ay nagtatrabaho rin. The one will be taken and the other left. Now for me, sa akin po, malinaw ito na may maiiwan po. Kung ratio, pag-uusapan, it's about 50%. Kung ratio, kung yan ang pagbabasehan po, lumilitaw 50%. Bagay, 2 lang sila, talaga magiging 50% lang yun. Pero parang lumilitaw ganun po. At ako naniniwala baka pag hindi nagbago ibang church, lalo sa doctrine, lalo sa kanilang character as yung Christ-likeness, wala sa kanila, it is very impossible for you to be raptured not being yung Christ-likeness ay hindi natin makuha sa buhay po natin. Very impossible. Yun ang the reason why you are always listening to the Word of God para ma-mold tayo, ma-form tayo na katulad po ni Christ. Kasi ikakasal tayo sa Kanya. Rapture is a wedding. Wedding po yan. Na kailangan po yung pong bride is without spot, without blemish, and without wrinkles po. Ganun katindi ang qualification, ang characters ng isang bride na ikakasal sa ating Lord. Now, so dito makikita natin talagang main na iwanan po. Naiwanan sa lalaki, naiwanan sa babae, pagkatapos doon ay alam na natin po, pag naiwanan po, kung ano ang mangyayari po. Now, ang tanong is, why left behind during our times? Bakit maiiwan yung iba sa panahon natin ngayon? Luke 21:34-35, NLT. Watch out, don't let your hearts be dulled by carousing and drunkenness, and by the words of this life. Don't let that day catch you unaware. Like a trap, for that day will come upon everyone living on the earth. Take note the word like a trap, yung salitang trap. That day during the 7-year tribulation, people of this world will be trapped in disasters, will be trapped in devastation, distress, misery, suffering, and torture. Trap sila. They are trapped in the sense that there's no way out. Once na nandun ka sa 7 years tribulation, wala na po escape. Nobody can escape. That's why in 1 Thessalonians 5:3 says, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. They shall not escape. Nobody can escape. Even the left behind Christians could not escape. Walang makakatakas po. Why? Because prior to that tribulation, they are already trapped.
Ito po, matatrap sila sa tribulation, but before tribulation, nasa trap na sila na hindi nila alam. Trap because of the cares of this world, and mainly because of problems in life. They can feel the threat, for example, in sickness. Ilan sa atin dito, yung threat ng sickness na sa atin. Natatakot ka dahil sa sakit na nasa iyo. Pati kayo nanonood sa television, alam ko meron sa inyo. Natathreat ka doon sa sakit na yan. Kaya nangyayari sa hindi mo alam, nakatrap ka na. Saan? Sa fear. You are trapped in fear because of threat. Nandun yung threat ka na. Natrap ka na doon sa fear. Every day in your lives, nandun ka sa takot. Nabubuhay ka sa takot. Well, I remember King Saul and Goliath in 1 Samuel 17:10, 11. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Natakot sila, tago sila, nakatrap sila ron sa takot. At ilang Kristiyano nakatrap sa takot. Trap in fear because of threat. Yung threat sa kanila na mamatay, nandun sila, nakatrap sila, hindi sila makaalis. At hindi sila makagalaw. Of course, pag na-trap ka, nandun ka na at hindi ka makakaalis doon. Yun yung sabihin ng trap. Also in 2 Kings chapter 6, itong hari dito po, ang Israel po ay nakulong din, na-trap sila sa Samaria. Katapos sa labas po, nandun doon yung kalaban nila, Syrians army na sa labas, hindi sila makalabas, na-trap sila sa loob. At hindi sila makakilos po. And some of you, even in finances, you're trapped in worry. Nandun doon ang worry sa'yo because of finances. May nangyari, hindi maganda sa'yo pagkatapos nandun, nakatrap ka ngayon, pero may mo naiisip ngayon na hindi mo alam, nakatrap ka na, natatrap ka na ng worries in life. Napakasamang buhay po pag ikaw po'y punong-puno ng worry sa buhay. Hindi yan ang buhay na gusto ng Diyos sa atin. Ang buhay na gusto ng Lord sa atin, yung worry-free. Yung wala kang inaalala, dahil alam mo may Diyos ka. Alam mo, may Diyos kang aalalay sa'yo. May Diyos kang tutulong sa'yo. Yun ang gusto ng Lord. But then, alam ko, marami sabi niyo po, nandun din, nakatrap tayo sa worries in life. Nandun tayo, nag-aalala po tayo sa ating pong mga finances, especially nowadays. Very difficult ngayon pagdating sa finances po. At sinabi rin ng Bible sa Tagalog po, mababatbat ng kahirapan ang maraming tao. Basically sa finances po. At sa ngayon, nangyayari po, marami na hirapan sa ganito. Marami na hirapan po. Kaya mind niya, for money, how to earn money. Yun na nasa mind natin. Pag ganun ka, nakatrap ka na hindi mo alam. And also in terms of emotions. It might be in bitterness. It might be in sentiments, jealousy, insecurity, negative perception towards a person. Nakatrap ka sa ganun. Yung mind mo nandun sa ganun. Grabe, what kind of life? Yan nasa atin po pag ganoon. Na-trap ka sa ganoon. Na-trap ka sa bitterness. Na-trap ka rin sa mga negative emotions. Na-trap ka rin sa insecurities. Grabe po yan. Napakatindi. If that is the case, yeah, you are trapped. Talagang naka-trap po tayo. That's why you are out of focus of your spiritual life, especially about the rapture day. Paano mo maiisip ang rapture day pag nakatrap ka sa takot? Nag-aalala ka. Nandun ang takot sa'yo. May bitterness ka. Wala rapture doon. Hindi mo isipin ang second coming ng Lord o yung rapture day. Hindi mo isipin yon. Dahil nakatrap ka sa ganon. At once na matrap ka sa ganyan, paralyze ang magiging buhay mo pagdating sa spiritual. Spiritually, you are paralyzed. Pag ganun po ang nangyari sa atin po. Mas mabuti pa yung ibon. You know why? Ang ibon po, ang bird, pag na-trap, pasag ng pasag yan. Why? Alam niyang na-trap siya. Ang fish, ganun din. Once na pumasok sa net, pag nasa net, pasag din ang pasag yan. Why? Alam niya, na-trap siya. Ang masama sa atin, na-trap ka na hindi mo alam, na-trap ka na pala. Yan ang problema. Na naka-trap ka, pero hindi mo alam. Yung ibon, gumaganon pa kasi hanggang sa mamatay na nga, kakapapasag eh. Pero ikaw, hindi mo alam na nasa trap ka pala. Yan ang matindi. Basically sa problema po, nangyayari sa atin. Imagine, gabi,
morning, night, afternoon, nasa isip mo pirmi yan. Nasa mind mo yung pinoproblema mo. Ikaw mismo hindi mo alam, nakatrap ka na pala. Yun ang mabigat, nakatrap ka, hindi mo alam na nakatrap ka pala. Kaya yan pinasasabi sa atin ng Lord. Pag-aralan mo buhay mo. Baka nakatrap ka na, hindi mo pa alam. Na-snare ka na, hindi mo pa alam. Nasa patibong ka na, hindi mo alam. Bitag ka na, hindi mo pa alam. Yan ang problem. The result is being out of focus in the spiritual aspect o sa buhay natin, especially about the rapture day. Kasi sinabi sa 2 Peter 3:3-4, ang sabi gano'n, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, namatay na ninuno ko, wala pa rin. All things continue as they were from the beginning of creation. Nainip sila, nag-scoffers. At naniniwala ko marami ng mga silent scoffers. Scoffers in the mind. Naiisip, tagal na sinabi ni Bishop yan, nung pa yan, sa Trinity pa yan, doon pa lang, babalik hanggang ngayon, hindi mo mabalik. May nag-iisip ng ganyan. Alam ko po, pag yun naisip mo, ako na nagsasabi sa iyo, delikado ka, pag ganon. Sapagkat ako nagsasabi sa inyo lahat, dumating hindi, lagay nyo sa utak ninyo, darating siya any moment. At ang tendency, pag nagkaganon po tayo, you will do it my way. Ang gagawin natin po. At sa 2 Kings, wala sila magawa, na-trap sila sa fear. Ano ginawa nila? My way. Nag-usap ng dalawang babae. Sige, yung anak mo kakainin ngayon na, bukas naman yung anak mo kakainin natin. Ganun na, way na nila. Why? Out of focus. Tandaan ninyo, once out of focus ka sa spiritual, may way na yan. Yung sarili mong gawa, sarili mong paraan, sarili mong utak, ang gagana. Sigurado yan. Magiging misdirected by your own thoughts. Imi-misguide ka nito. Yan ang tatandaan nyo, Pirme. Once na out of focus ka sa spiritual, you must be misled or misguided nito pong mind mo. Because you are out of focus of the spiritual aspect and become trapped. Na-trap ka of a certain problem in your mind starts to take over. Yun na ngayon ang mangingibabaw ngayon. Kung ano yung problem mo, yun na nasa mind mo, nakababad sa mind mo, captured ka nung mind mo na yun hanggang sa matrap ka na ron. At ang mabigat, yung susunod na trap, yan ang matindi. Trap sa great tribulation po. They shall not escape. Alam natin ang great tribulation in the book of Revelation, magmula sa chapter 6 hanggang chapter 18. Puro hirap ang dadanasin ng world. And they shall not escape unless they repented or converted. Unless sa mga conversion unbelievers, yung believers magrepent sila. Yes, meron po sabihin natin na Christians, may mga tatanggap na non-believers, may mga Christian na magre-repent. Meron po. But how hard is it for you to repent when you know that it is the wrath of God yung nangyayari po? And you can feel the agony and the pain, the great tribulation. Alam na alam mo, galing sa Lord. At yung sakit na naramdaman nyo, how can you repent? Although meron, magre-repent po. But I believe not many. Hindi marami po. In fact, sinabi po sa chapter 16, I'm not mistaken, imbis na sila mag-repent, they curse God. Dahil sa hirap pundinan sila. But if you will repent, yes, you will go to the final trap. Pag hindi ka nag-repent, yun na sa final trap. Ang final trap po sa Revelation 20, verse 14 to 15. Then death and Hades were cast into the lake. Yan na po ang final. This is the second death. 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yan na po ang pinaka-final trap ng mga tao po na hindi na sila makakalis doon. Dahil sa chapter 14, verse 11 says, the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day or night. Ganyang katindi sa hell. No rest day or night. Who worship the beast and his image, and whoever received the mark. Sa Revelation 13:17, those who received the mark, the number, or the name of the beast. Pero dito malinaw na. Whoever received the mark. Hindi number. Hindi name. The mark of his name. Dalawa, no? May mark tsaka name. Nanda doon. So hindi natin alam kung ano yung mark ng kanyang name na yon. Pero once na na-receive yan,
alam na po natin. Yan po yung eternal trap na po ang mangyayari po. Eternal na po. Now, what to do before it's too late? At ano ang dapat natin gawin para makalaya tayo? Alam ko marami sa atin, nakatrap ka dyan. Anong gagawin natin para makalaya tayo? Luke 21:36. Watch therefore and pray always. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape. Iba rito, hindi raw rapture ito. Kundi rapture to, ano to? All these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Now, ibahin natin ang question. How can we be freed from this trap? Paano tayo makakalaya sa trap na ito? Okay, now, 1 Corinthians 16:13, Paul says, Watch yourself. Second, stand fast, stand firm in the faith. Tayuan nyo maigi ang faith natin. Tayuan nyo maigi, sinabi ng Lord. Huwag kayong kakalas dito sa Word of God. Huwag kayong kakalas dito po. Itong pag-asa po natin. No matter what, tayuan mo to. No matter what, stand in this. Stand your faith. Dito po, tayo. Ano man ang mangyari, huwag kayo maaalaw. Basta nakatayo ka rito sa salita ng Lord. And be brave. Walang panganduwag dito. You must be very brave. Matapang dapat tayo. Mamatay kung mamatay, mabuhay kung mabuhay, magutom kung magutom, mabusog kung mabusog. Pag natakot kayo, matatrap kayo, titsakin ko sa inyo. Pero pag matapang ka masyado at be strong. Magpakalakas ka, huwag ka magpakahina. Kasi once na matrap ka, sa madali sabi, gawa ka na sarili mong gawa, manghihina ka dahil sarili mong gawa yan. Subukan mo ang way ng Lord ang gawin mo. Mientras pumapasaga, lalo kang umaahon, hanggang sa mawala ka rin sa trap. Naalala ko sa Numbers 14:1-3. So all the congregation, kasi nakita, malaking kalaban, higanting kalaban, eto yung kongregasyon. Lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Wala na. Captured na. Na-trapped ng takot. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness. Sana namatay na lang kami ron. Why has the Lord brought us to this land? Bakit kami dinala rito? To fall by the sword, that our wives and children should become victims. Imagine, biniktima raw sila ng Diyos. Dinala sila ron sa lugar na yun para maging biktima. Imagine that. Samantalang pinalaya sila ng Lord. Katulad din natin, pinalaya tayo ng Lord sa world, hindi para maging biktima ni Satanas ng takot ng worry, hindi yon. Tayo po'y pinalaya ng Lord para mawala ang takot sa iyo, mawala ang worry sa iyo. Lumakas ka, tumapang ka, tumatag ka, at lumaban ka sa problema mo. Hindi ka victim. Victor ka. You're a victor, you're not a victim. Victor tayo, kung victor tayo, dapat hindi ka nakatrap dyan. Alam mo kung paano ka umalis na sa trap na yan. At ganun dapat tayo. Lahat tayo dapat ganun po. Kasi pag nagpakahina ka ngayon at hindi ka nagpakatapang, hindi ka nagpakalakas, at tapos ka na, biktima ka nga ng sarili mo. Biktima ka ng sarili mong kaisipan, biktima ka ng demonyo, biktima ka ng sitwasyon, puro biktim na lang mangyayari sa'yo. Why? Hindi ka nagpakatapang, hindi ka nagpakalakas. Sa ngayon po, dapat hindi ka matapang. Hindi ka pwedeng duwag ngayon. Hindi matapang sa tao. Matapang ka humarap sa problema. Matapang ka humarap sa katotohanan. Yun ang tapang na gusto ng ating Lord.
At magpakalakas ka, malakas ka. Isip mo sa isip mo, malakas ka. Why? Nasa iyo ang Diyos. Paano ka hihina kung nasa iyo, Lord? But not for Caleb. Ito madalas natin sabihin to. Not for Caleb. Tingin mo kay Caleb. Then Caleb quieted the people. Tumahimik kayo, mga biktima. Tumahimik kayo. Lahat na na-trap, tumahimik kayo. And said, let us go up. Do not go down. You must go up at once and take possession, for we are well able. We are well able to overcome it. Ibig sabihin ni Caleb, kaya natin to. Kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Kaya kayo nagsasabi, hindi ko na makaya, sinungaling ka. Why? Kaya mo. Kaya mo. Pati kayo nanonood sa television, hindi mo na kaya. Kaya mo. Dahil nasa iyo, Diyos. Walang Lord sa'yo, hindi mo kaya. Pero nasa iyo ang Diyos, lahat kaya mo. Dahil nasa iyo yung pinakamalakas, nasa iyo yung pinakamatindi, nasa iyo yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasa iyo ang God. Kanya kaya mo, kayang-kaya mo because of God and not you because of God. Kanya ko'y patatangay dito. At huwag kayong patatangay dito. Doon sa nasa loob natin ka magpatangay. The Spirit of God that is in you, doon ka magpatangay. Iba dikta nun. Iba papaisip sa'yo nun. Hindi magpapaisip ng takot sa'yo nun. In fact, sinabi ng Bible, 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of sound mind and of power. Hindi raw takot ang binigay ng Lord sa atin, kundi power, sound mind, peace of mind. Hindi worries, but peace of mind ang binigay ng Diyos po sa atin. Dapat wala sa atin ang worries, wala sa atin ang takot po. Ito naman sabi ng Lord, Luke 21:36. Ito gawin nyo, ano yun? Watch therefore, and pray always. Watch therefore, and pray always, that you may be counted worthy to escape. Okay, now, ang sabi ng Lord, watch therefore. Okay, nagbantay na tayo. Nakita natin, medyo nakagapos ako. Kailangan kong lumaya dito. Nakatrap ako. Kailangan alis ako dito. Kasi ang trap parang kumuno yan. Habang pumapasa ka, lalo ka lumulubog. Kaya kailangan mo dyan, relax ka lang. Sabi mo katabi mo, relax ka lang. Now, pray always. Example, Isaiah 38:1-5. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, this is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover. Diretso na yun. Oy, Hezekiah, handa mo na yung mga kamag-anak mo. Mamamatay ka na. Mamili ka na ng kabaong. Anong gusto mong kabaong? First class, second class, third class. Mamili ka na. Todas ka na, sigurado na. Hindi ka na makaka-recover. Hindi ka na babangon pang muli. Diyan ka na. Diretso ka na. Patay ka na dyan. Hindi at si Kaya, takot na takot. Nandun sa sulok at nandun, alam, Diyos ko po, paano yung mga anak ko? Paano yung kaharian? Paano gagawin ko dito? Mamamatay na pala ako. At doon siya, natrap ng takot. Hindi siya nagpatrap. Mamamatay nito. Ang Diyos na nagsabi, sure ball yan. Ang Diyos nagsabi, mamamatay na. Pero hindi pa rin nagpatrap sa takot. Hindi pa rin. Ikaw bukol pa lang, napapatrap ka na sa takot. Ito, mamamatay na nga ito eh. Sinabi nga, mamamatay ka na. Isa ay mamamatay ka na. Mamamatay ba? Hindi ako pwede matakot dyan. Ito gagawin ko, humarap sa pader. Ayan na. Turn his face to the wall and prayed to God. He prayed to God. Ano ka ma, Isaiah? Mamamatay ka na. Ganun ba? Sige. Diyan ka muna, ha? Harap na ako sa pader. Harap sa pader. Nag-pray. Nag-pray.
Nanalangin siya. Hindi siya natakot, kundi nanalangin siya. At ang siya sa verse 3, remember, Lord, how I have walked before you faithfully. Yun nga lang. Meron siyang masasabi sa Lord eh. I have walked before you, Lord, faithfully. Baka sa atin, Lord, remember, Lord, I have walked before you unfaithfully. I'm always late every Sunday. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Dapat may masasabi ka sa Lord. Faithfully and with wholehearted, Lord. Buong puso ako naglingkod sa iyo, Lord. Devotion and have done what is good in your eyes. Mabubuti ginawa ko sa Lord. And Hezekiah wept. Tsaka pa lang siya umiyak. Nung sinabi na niya yung kabutihan niya, tsaka siya umiyak. Umiyak siya dahil sa kabutihan ginawa niya. At ang Lord, naramdaman din niya yung kabutihan ng Lord nung oras niya. Kanya naiyak po siya. Ano sabi ng Bible next? Then the word of the Lord came. Ano po yung Lord? Halika. Hindi pa natin pwedeng kunin to. Ang dami palang magagandang ginawa ito eh. Hindi ito nalilate pag Sunday. Nagpa-fasting to once a month. Nanonood pa ng SF dito. Eh, paano natin kukunin agad dito? Huwag muna, sayang. Eh, bihirahin ganyan doon sa loob eh. Ang pagkukunin natin dyan, mga hindi umaatin yan. Ay, tandaan nyo, there is a story in the Bible. Yung puno, di ba? Hindi namumunga. Ano sabi ng Lord? Istorbo lang yan, tanggalin mo na yan. Wala namang bunga yan eh. Yan. Baka akala ninyo, pag pirmi kang late, wala kang bunga. Ang tagal mo na nakikinig, late ka pa rin. Ay, wala kang bunga. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang totoo. Eh, hindi mo, lakas sa loob eh. Lord, yung mabuting ginawa ko, Lord. Yung ito ginawa ko, Lord. Matinap yan. Papasting ako, Lord. Pagkagano'n. Tsaka nagmi-ministry ko ako, Lord. Tsaka faces pa ako, Lord. Faces ako. Tsaka video pa ako, Lord. Preacher pa ako, Lord. Teacher pa ako, Lord. Bay, grabe nga na. Paano mong kukunin yan? Ano sabi na Lord kay Hezekiah? Eh, bihira yung ganyan sa to God be the glory. Eh, kailangan, sige, preserve mo yan. Huwag mo munang kunin yan. Pabahin mo buhay yan. Hanggang 100 years yan. Rapture natin kunin yan. Kasi napaka-ayos na bata yan. Okay sa atin. Sige, ito billing ko sa iyo. Ano billing ng Lord? Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. Binanggit pa pati si David. Sino si David? Ayun din, puro mabuti ginawa. Basta mabuti ginawa, naaalala ng Lord eh. Pag late ng late, hindi maalala ng Lord. Hindi maalala. I have heard your prayer. Oh! I have heard your prayer. And seen your tears. Meron palang luhang nakikita niya, pero meron luhang hindi niya nakikita. Ito lumuha, nakita niya. I will add 15 years to your life. Imbis na matrap sa takot, nag-pray, sinabing ginawa niya, ano result? Okay, plus 15 years ka. Walang problema. Dinagdagan, 15 taon. Why? Hindi siya nag-trap sa takot. Hindi na-trap sa worries. Siya po ay nag-pray sa ating Lord. O bakit ko sinabi sa inyo, pagka walang pakinabang, malamang kunin ng Lord. Why? 1 Kings 19, 1-4, si Elijah. Tabanat siya. Tapang niya eh. Hey! Propeta ni Baal! Halika kayo, contest tayo, contest! Tawagin Diyos nyo, tatawagin ko yung Diyos ko. Kung sino ang Diyos magpababa ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Eh di, banat yung mga false prophet ni Baal. Oh, Baal, pababa ka ng apoy, Baal. Walang bumabang apoy. Alam nyo, ginagawa, nagsusugat sa sarili nila para bumaba na yung apoy. Wala pa rin. Si Elijah, isang prayer lang. Lord, katulad ng sinabi mo, eto, ginawa ko na, pababa mo na yung apoy, eto na, tapos na yung pinagagawa mo, eto na po, tapos na po. Bumaba yung apoy, pagbaba na, pinagpapatay niya lahat, yung false prophet. 850 prophets. Azera, kay Baal, pinatay na lahat. Pagkatapos yun, eto na, nabalitaan ni Jezebel ngayon. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. Oy, Jezebel, pinagpapatay yung kuhan mo si Elijah, mga propeta mo. And then Jezebel sent a message to Elijah saying, so let the gods do to me. Gawin ng mga Diyos ko more also
if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time, pag hindi namatay ang tao niya katulad ng isa sa namatay ko mga propeta ko, ako na mismo, ibig sabihin siya na mamatay, yun ibig sabihin niya. Sumumpa siya, nakarating ngayon kay Elijah, ito na. And when he saw that and heard that, he rose and ran for his, tumakbo na, tumakas na siya. And went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Ayun na. Tumakas na si Elijah. Why? Natakot. Natakot sa babae. 850 prophets hindi natakot, sa babae natakot. But he himself went a day's journey into the wilderness na mundo and came and sat down under a broom tree. And he, nanalangin naman pala eh. Natakot pero nanalangin din. Yan, tinuwa panalangin ng takot. And he prayed that he might die and said, Lord, tama na Lord, tama na, tama na. Kunin mo na ang buhay ko Lord. Hindi ako mas maigi pa kaysa sa aking mga ninuno. Wala akong binatbat, Lord. Tama na po. Gusto ko na mamatay. Yun ang prayer ng mga na-trap sa takot. Yan ang tatandaan ninyo. Trap by fear. Ayun ang prayer niya. Kunin mo na ako. Kinuha ba ng Lord? Yes. Doon mismo sa chapter na yun, sinabi niya, tanong na Lord, ilang prophet na lang nadira? Ako na lang, Lord. Sino may sabi sa'yo? Meron pa ako yung reserva doon, 7,000. May igi pa sa'yo, hindi lumut sa Diyos-Diyosan yun. Yung sabi ng Lord, sige, si Elisha, tawagin mo yan ang papalit sa'yo. Pinalitan siya. Sabi ng Lord, pambira, paano kita pakikinabangay? Iiyak-iyak ka dyan, takot-takot ka. Palitan na lang kita. Ayun, pinagohom siya. Hindi nga lang siya namatay. Sa noon, hindi siya namatay noon. A book of Revelation po, yung dalawang witness, isa siya ron, mamamatay siya pala. Because it is appointed unto man wants to die, then judgment. Kailangan mamatay siya. Pati si Enoch, malamang si Enoch silang dalawa yung mapapatay na yun. Kasi kailangan dumaan sila ng death. So sa parting yun, hindi nga siya namatay noon, mamamatay pa rin siya. Death pa rin ang haharapin niya. In other words, pinalit si Elisha. In contrast to Elijah, ito naman yung ipinalit. 2 Kings 6:14-17. Therefore he sent horses and chariots and great army there, and they came by night and surrounded the city. Ay kalaban ni Elisha. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. Next. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Ang dami nito. Natakot siya. Natrap sa takot yung kanyang servant. Pero hindi si Elisha. Ano sinabi niya? So he answered, Do not be afraid. Hoy, Gehazi, huwag kang matakot. For those who are with us are more than those who are with them. Ba't mo nalaman? Elisha, ba't mo nalaman? Hindi ko naman tumitingin doon. Ba't mo nalaman? The word of faith. Faith. Huwag kang mag-alala. Mas marami tayo kaysa sa kanila. Pagkasama, mas marami tayo kaysa sa kanila. Boom! Litawan na nga. Yung mga angels ng ating Lord sa likod mismo ng mga kalaban nila. Ano sabi sumunod? And Elisha prayed and said, Lord, I pray open his eyes that he may... Ayun. Ano sabihin nun? Once you're trapped sa fear, bulag ka pagdating sa spiritual. Once na matrap ka sa worries, bulag ka pagdating sa spiritual. Ito mo salita niya, Lord, open his eyes that he may see. And then the Lord, binuksan nga na Lord, bulag nga. Bulag pagka, nandun ka, nakatrap ka, takot na takot ka, wala ka na pagdating sa spiritual, wala ka makikita. Wala ka na magandang makikita. Wala na. Why? Because you're blind. Spiritually, you are blind. Kaya hindi mo makita. Yung power ng Lord, yung goodness ng Lord, hindi mo makita. Nung binuksan ng Lord yung mata niya, tsaka pala niya nakita. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elijah. Ang dami chariots of fire. Nando doon, nakita niyang bigla. Why? Binuksan siya ng ating Lord.
So, for example, Jehoshaphat, 2 Chronicles 20, 1-6. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came a battle against Jehoshaphat next. And then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea, Syria, and they are in Hazazon and Tamar, which is En-Gedi. Next. And Jehoshaphat feared. Ayun na, natakot siya. Pero hindi siya nagpa-trap. Natakot pero hindi nagpa-trap. But kung sinabi, and set himself to seek the Lord. Nang matakot siya, tinalaga niya yung sarili niya para kausapin ng Lord. Takbo agad siya sa Diyos. Although natatakot siya, pero hindi nawala sa utak niya, hindi nawala yung focus niya. Sa Diyos pa rin ang focus niya. Ano sinabi niya? And proclaim a fast throughout all, nag-fasting pa next. And Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Tatandaan ninyo, basta natakot ka, unang hanapin mo ang Diyos. Nag-worry ka, unang hanapin mo ang Diyos. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Eto na, pray na siya ngayon. And said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? Do you not rule over all the kingdoms of the nations? Sa huling prayer niya, ito sinabi niya. Next. And in your hand is there not power and might so that no one is able to withstand you? Next, verse 12. O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do. But our eyes are upon you, Lord. Imbis na siya po ay magpa-captured, magpa-trap sa fear, nag-pray siya at yung mata niya, inintay niya kung ano ang gagawin ng Diyos para sa kanila. At ang nangyari po, pagkatapos ng prayer, and the Spirit of the Lord came to one of his prophet. Alimutan ko yung pangalan ng prophet. At sinabi sa kanila, huwag kayong mag-alala. Do not fear, Jehoshaphat. The battle is not yours, but God's. Hindi sa iyo labanan. Sa Diyos ang labanan. Ulit-uli. Pagka-pray, bumaba ang Espiritu ng Lord, dumating yung propeta, nagsabi, Jehoshaphat, narinig kayo ng Diyos. Hindi sa inyo labanan. Sa Kanya yan. Kanya, steady lang kayo. Ano ginawa nila? They position themselves. Saan? Hindi sa battle. Doon sa loob pa lang. Bago sa battle. Sa kanila. Kung ng musician, kung ng praising. Nag-praise na, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise. Yun ang ginawa nila. Pagdating nung battle na, oh yes, pinaharap sila ng Lord. Sige, harap kayo sa battle. Harap sila sa battle. Ano ginawa nila? Ano nasa unahan? Ba hindi mga missile ang nasa harapan, tangke ang nasa harapan? Hindi po. Instrumento ang nasa harapan. Instrumento nasa harapan. Yung organ nasa harapan. Ang lakas pa nga ng organ eh. Di ba? Ando doon sa harapan. Tapos yung drum nando doon. Gitara nando doon. Mga boses nando doon. Nag-praising sila sa Lord. Ano nangyari? Sila. Pinaglaban ng Lord. Doon yung makikita kung paano hawakan ng Lord ang mga demonyo. Kaya niyang pagkagalitin sila. Pag-awayan sila. Yan ang gumagawa sa atin ng takot. Pero yun lang ang ginagawa ng Lord sa kanila. Ganun lang sila kaliit sa Lord. Yung kinatatakutan natin, ganun lang kaliit sa Lord. Ganun lang paglaruan ng Lord. Tapos natatakot ka. Why? Nagpatrap ka. Now, ako na ang sasabi. Hindi ko nabibigay sa example. Diretso yun na natin. Sa araw na ito, kailangan maalis ka sa pagkakatrap mo na yan. Yung lahat sa inyo nakatrap ka sa fear, sa worries, you must be freed today. Kailangan mo lumaya ngayon. Sa paano paraan? Huwag na natin sabihin yung watch. Pray. Magpe-pray tayo ngayon. Pero ang prayer natin po is prayer of declaration,
prayer of rebuke ang gawin natin, at saka prayer of faith ang gawin po natin ngayon. Rebukein mo yung karamdaman mo. Mag-declare ka ng kagalingan mo. Rebukein mo ang poverty mo. Mag-declare ka ng prosperity. Rebukein mo yung mga negative emotions. Mag-declare ka ng mga good emotions. Sa araw na ito, i-checkin ko sa iyo, makakalaya ka, makakalis ka sa trap na yan, mawawala ka sa trap na yan. Sino naniniwala doon? Sino naniniwala doon? According to your faith. According to your faith. Kaya ngayon magpe-pray po tayo. Let's all stand, please. Let us position ourselves. Position muna tayo. Nakaposisyon na ba kayo? Choir, position tayo. Clap your hands. The name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. We say, rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness get thee behind me. My healing is here, I claim victory. Yes, all by the power of Jesus in me. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Be bold and stand in your faith. Do it by faith. Say it by faith. Come on, go. Come on, rebuke and declare. Rebuke and declare. Hallelujah. I declare healing to those who are sick right now. I declare healing in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Then claim it, claim it, claim it. And give thanks to God. Give thanks to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, give thanks to God. Give thanks to God. Give thanks to Him. Pasalamatan mo na, Lord. Angkinin mo, pasalamatan mo, Lord. Claim it, claim it, claim it to God. Claim it. By faith. Sino-sino naniniwala na sa inyo? Praise the Lord. Praise the Lord. Just believe. Break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'd be, with fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's
Praise the Lord. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na binigay po sa atin natin, Panginoon. Dahil muli po niya tayong ni-remind to be on our guard para hindi po tayo matrap sa mga cares of this world. In fact, bukod po sa atin, the Lord is also speaking sa lahat po ng mga first-time guests, mga visitors po namin, ganyan sa mga nasa first-time viewers po. Tayo po'y kinakausap din natin, Panginoon. Nakikita ng Panginoon na kung paano kayo ang iba po sa inyo, perhaps you're trapped sa inyo po mga problema, sa mga negativity sa buhay, sa mga emosyon, or maaaring sa inyo pong pisikal. At ngayong araw na ito, gusto po ng Diyos na makalaya kayo sa pagiging trap sa lahat ng ito. He wants to give you freedom and spiritual breakthrough sa inyong mga buhay. At para mangyari po yan, you have to accept Jesus Christ as your Savior and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It's about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial and resurrection ng ating Panginoon. Kaya lang ang tanong, is believing enough? Pag tayo naniwala, nanampalataya, tapos na wala na tayong gagawin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan sundin po yan. Kaya lang papaano po natin siya susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo magsisisi ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo mali, dami mong kasalanan, may bibigat na kasalanan, hindi dyan interesado ang Panginoon. Ang interested ng Lord, yung tinitignan niya sa atin yung puso. Tapos puso pagsisisi, yan po ang ititignan niya. And believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Basta nandun yun dyan, repentance sa ating mga puso. At dyan din po papasok ang ating pong death to sin. So every one step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, tayo magsisisi, siya naman po namatay para bagang pinapatay natin po mga kasalanan. Pangalawa, siya naman inilibing, tayo naman ililibing naman po natin po mga kasalanan. Kasabay naman po paglilibing kay Kristo through water baptism. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Minit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Bakit? Kasi po hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi ito pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. And that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman pasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. So siya naman ang ating Panginoon ay nabuhay na magbuli. Tayo naman mababago na. Nabanggit yan sa Romans 8:11, ganyan sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat mga bisita na nandito. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan pa rin. Kung minsan pinipilit natin magbago, yung mga bad attitude, perhaps yung mga bisyo, 1-2 buwan, babago ka. So masusunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Kasi sarili lang natin. Pero once you receive the gift of the Holy Spirit, yun sinasabing power sa power to overcome all our weaknesses. At yung magpapaalala sa atin, para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note dito, po tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa mga bisita na nandirito, ganyan sa mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo yung mga mata? And just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami kang kasalanan, ibulong mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry, patawarin mo po ako sa mga kamalian ko, sa mga kasalanan ko. Just whisper a short prayer to the Lord.
At habang nakayuko ang mga ulo ninyo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa mga bisita? Pakitaas ang dalawang kamay ninyo. At sumunod kayo sa maikling panalangin ito na pagtanggap. Tayo po sa likod, tapat natin yung kamay natin sa kanila. So please repeat after me. Ganyan sa mga first-time viewers. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo Malapit po ako sa iyo. bilang isang makasalanan. Yung isang makasalanan. Tawarin mo po ako Tawarin mo po sa lahat ng aking mga pagkakamali lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita natanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw Sa katlong araw, ay nabuhay na magmuli. nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan po ako makapagsimula kapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay. At idagdag mo po ako Idagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan ang first step. Para sa pangalawang step po, sa likod po ninyo, yung green flag na nandun lang sa likod ninyo, pwede po ba na sumunod lang kayo? Huwag kayong mag-alala, walang bayad niya. Ayun yung green flag na yun. Sunod lang po kayo sa mga bisita po namin. Sige po. While samantala sa atin naman mga first-time viewers, you may contact us sa ating pong Facebook page, ganyan din po sa ating pong mga telephone numbers para makapagpaschedule po tayo ng water baptism. Tawag lang po kayo dyan. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Alright, thank you, Pastor Lud, sa mensahe ng kaligtasan. Alam ko po na tayo pong lahat ay nakakain ng ating spiritual food. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong offertory, Philippians 4:17-19. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Purihin po ang ating Diyos. Ito po ay pangungusap ni Pablo sa mga kapatiran na tumutulong sa kanyang ministry. At ngayon po, ang Lord ang ating pong tinataas sapagkat ang pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan ay ministry po ng ating Panginoon. Siyempre, yan ay binabahagi lang niya sa iba't ibang churches at tayo po ay isa sa pinalad na binigyan po ng pagkakataon na mag-share ng Word of God sa mga tao. Kaya tayong lahat, ang mga naging anak ng Diyos, ay talagang malayang magbigay sa ating Panginoon. Dahil alam din naman natin na hindi naman kailangan ni Lord ito. Pero na dahil sa nais natin magpakita ng ating pagmamahal, dapat natin nasuportahan ang gawain ng ating Panginoon. Alright po? And my God shall supply all your need according to His riches in glory. Amen. In Christ Jesus. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. We're also inviting all businessmen and professionals for the next ABC Refill on October 29, Wednesday, 6:30 p.m. Sabihin mo sa katabi mo, malaya na ako sa trap na yan. Okay? Pinakita naman sa atin ng Lord na trap lang pala yun. At kinakalang maging strong and courageous tayo. Ako mga kapatid, marami na rin ako mga balan pinapatama ng kaaway. Pero iniisip ko, kailangan strong, kailangan courageous. Dahil pag nanghina ako, paano na yung makakakita sa mga sumusunod sa iyo? Intindihin ninyo, merong mga tumitingin sa faith natin, merong sumusunod sa faith natin,
Kaya, pag tinatrap tayo, pilit natin na tanggalin yung tali na yun. Tapon natin yun, sabihin, in Jesus' name, huwag mo kong puluputan, mga trap na yan. Ha? Kailangan focus natin ang ating atensyon sa sinasabi ng Lord, sapagkat pag special people, malakas yan, matapang yan. Hindi yan pwedeng ibagsak. Bakit? Dahil si Lord ay sumasa atin. Yuko natin na ating mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na talagang kami po minsan ay naguguluhan, nawawala ang focus. Dahil sa iba't ibang klaseng pangyayari sa buhay namin, Lord, pwedeng itrap kami, Panginoon, sa aming mga emotional weaknesses. At yung iba ay natatrap, Panginoon, sa mga physical illness. Ang iba naman, Lord, ay natatrap, Panginoon, dahil po sa financial status na kinalalagyan sa ngayon. Pero kahit anong trap ang ilagay ni Satanas sa harapan namin, anong pulupot ang gawin niya sa amin, Lord, in Jesus' name, pinalalaya po namin ang mga sarili dito. Sapagkat bakit po, importante kami na maging malakas, maging matapang, sapagkat marami pa kami mga taong aabutin. Wala pa, Panginoon, sa kalahati ang mga tunay na Kristiyano dito sa aming bansa. Kaya huwag mong pabayaan na kami tumumba sa mga trap na to. Kundi bagkos maitaas ka namin sa aming mga buhay. Dahil bakit po, malapit ka nang babalik at dapat po hindi lang po kami ang mararapture, kundi marami pa kami madala sa inyong harapan. Kaya Lord, pinapanalangin po namin lahat po ng mga naging bisita namin, lahat po ng mga naabot po namin kahapon sa outreach po ng aming evangelism, ay madala po namin sa gawain mo, O Diyos. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, pagpalain mo ang bawat sa mga anak mo, palayain mo, Panginoon, sa pandarayan ng kaaway, ang mga emotional problem, Lord, tanggalin mo, ang mga physical illnesses, tanggalin mo, ang mga spiritual, financial na paghihirap, tanggalin mo, i-boost mo, masagana mong pagpapala. Pagpalain mo rin ang gawain ito, O Diyos, na makaabot kami sa iba't ibang lugar at makapagdala ng maraming kaluluwa. Pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa gawain mo, lahat ng tumanggap sa harapan mo, nawa hindi lang hanggang baptism, kundi magpatuloy na, Panginoon, sa paglakad tungkol sa katotohanan. Pagpalain mo rin ang bansa namin, Lord. Pinapanalangin namin ang aming pong pamunuan, Lord. Magkaroon, Panginoon, mga wisdom and knowledge ang nakalagay po sa mga posisyon nang sa ganun ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Pagpalain mo kaloob ng iyong mga anak. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng mga papuri. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled.
Let God lead you to a life renewed, strengthened, and blooming in faith. Join us for our on-site worship service on Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. The power of God is here to empower, restore, and refuel us. All we need to do is seek His presence at our congregational fasting on November 15, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. Calling all businessmen and professionals. Mark your calendar for October 29, Wednesday, 6:30 p.m. for this month's ABC Reveal, entitled The Voice of God versus the Voice of Man, happening at Oriental Palace, Tomas Moroto. Secure your slot now for only 1,000 pesos. This night is set to be a memorable experience for everyone. Visit ABC's Facebook page for full details and how you can be part of it. God's call for community outreach, transformation, and enrichment continues to rise in Pasay as we gear up for our second batch of Medical Mission in November 22, Saturday, 2 to 6 p.m., followed by our Family Fun Day and mini concert on November 29, Saturday, 2 to 7 p.m., all happening at Andres Bonifacio Elementary School. Be God's hands in action with your utmost support through donation of diagnostic equipment, medications, volunteering as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen, or visit the Bethesda main station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wady Santos, or please coordinate with our church administration department for other in-kind donation. Get ready because something exciting is coming as our church proudly presents the movie screening of our original film, Gehenna Part 1. Save the date, December 11, 7 p.m. at the Cuneta Astrodome. Ticket prices are 300 pesos for court, 200 pesos for ringside, 100 pesos for lower box, and 50 pesos for bleacher. Availability of tickets will be announced soon. This is for the benefit of our G-Code ministry. Save up and start inviting your family and friends. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps.
Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Bring His Word anywhere. Grab your ABC merchandise today. Get a UV foldable umbrella with a Bible verse for only 400 or 350 pesos depending on the handle variant. A J-type umbrella with a Bible verse for only 350 pesos. And a foldable tote bag with a Bible verse for only 250 pesos. Visit the ABC booth at the lobby to avail. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4, striking lyrics, and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to wrap your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Train Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply.